para wala nang pag-asa, para makarating kami doon sa Roma. Para ba ang pangako kontra doon sa sitwasyon mo ngayon? Ano ang panghahawakan ngayon sa buhay ngayon? Pwede ba Panginoon, mag-ano kami para ba mag-transport sa gitna ng dagat, punta na kami sa Roma? Hindi po eh. Meron pong pagkilos ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Kinakailangan lamang po na matupad yung kanyang ways and means kung paano maipapahayag yung kanyang kadakilaan sa buhay po ng kanyang mga anak. So kapag dumating na po yung mga bagay na hindi po natin inaasahan, maaaring maging matatas po tayo sa harap po ng mga pagsubok dahil aware po tayo doon sa presensya po ng Panginoon. Kahit na po ba dumating sa punto na kung saan tinawag ka ng boss mo sa umaga. At sinabi ng boss mo na, I'm sorry pero kailangan natin magbawas ng tao. At isa ka doon. O kaya naman, galing ka sa doktor. Nagpa-check up ka. Tapos nakatanggap ka ng tawag na, pwede ba bukas pupunta ka dito may pag-uusapan tayo ng halagang bagay. Sama ka na rin ng pamilya mo para may paliwanag kung ano talaga yung condition mo. O kaya naman, nakakatanggap ng tawag sa cellphone na mayroong isang aksidente na ganap sa doon sa pamilya. So kahit na ganun po ang sitwasyon, hindi po tayo nag-iisa. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon dahil siya po ay patuloy na nag-take care po sa atin. Sabi nga sa Matthew 28, kahit sa dulo ng panahon, kasama po natin ang Panginoon. Even to the end of the age, God will be with us. Hebrews chapter 13, He will never leave us nor forsake us. Hindi niya po tayo iniiwanan, maganda man o hindi maganda yung sitwasyon mo sa buhay. Kahit sa saglit, yung pangako po ng Diyos na pagsama niya sa atin ay hindi po nagbabari kung ikaw ay may pagsubok o wala. Meron man o wala, nandun ang Diyos, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya mababayaan. Hindi ka niya mababayaan kasi baka mga yung pagpapala na siyo ay maging daan para makalimutan mo siya. Hindi ka niya mababayaan dahil baka mga yung